Sa puntong ito, alamin naman natin kung ano ba ang phishing at ang right to privacy sa pag-upload ng mga videos online. Kasama natin ngayon si Attorney Jose Villarmino II, Deputy Commissioner ng National Privacy Commission. Attorney, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas. Magandang tanghali, Sir Joshua, at salamat sa Bagong Pilipinas ngayon. Una po sa lahat, Attorney, maaari niyo po ba ipaliwanag kung ano ang voice phishing o phishing? At ano po yung pagkakaiba nito sa phishing? Bakit po ito nagiging mas talamak ngayon o laganap sa bansa? Actually, Sir Joshua, sinabi mo na, no, ang phishing ay voice phishing, no, isa itong form ng social engineering. Ang social engineering ay gumagamit ng manipulative tactics, no, para makakuha ng impormasyon sa tao, sa data subject. Para itong phishing, ang pinagkaiba lang po ay gumagamit ito ng tawag, tulad ng regular call or yung paggamit ng WhatsApp, Viber at kung ano-ano pang social media platforms na pwedeng gamiting pantawag. At dito po susubukin ng masamang tao na kumuha ng impormasyon. Gumagamit niya ng mga taktika tulad na lamang na minamadali yung tao, may emergency, o kinakailangang masagot agad yung tanong nung nasa kabilang linya. No? Kumbaga, gusto niyang mag-create ng panic doon sa isipan nung taong kanyang tinatawagan, nung kanyang magiging biktima. Opo. Nabanggit mo, Attorney, yung taktika nila na minamadali yung tawag. Pero kasi, well, ako personally, nakakatanggap ako ng mga unknown messages, even nagkikreate ng group messages, both sa SMS at sa mga online platforms, kaya nga nung sabi mo sa Viber. So ano po yung iba pa mga taktika na pwedeng bantayan ng publiko? So, tulad na sinabi mo, Sir Joshua, no, part din ng phishing, ang isang form ng social engineering ay yung phishing. Ito naman ay yung paggamit ng text at email. Kaya ang mga tao ay nilalagay na parte ng isang Viber group or ng isang social media group na hindi nila alam. Ngayon, with the hope na makakuha sila ng impormasyon. Mean to say, yung taong kanilang bibiktimahin ay makikipag-interact, no, at magbibigay ng impormasyon. So, bukod sa panic, no, pwedeng kuhain ang kanilang loob, no, ang kanilang trust, ang kanilang confidence para magbigay ng impormasyon yung taong kanilang ibibiktimahin, no, doon sa taong magbibiktima. Okay. So I guess ang tanong dito, Attorney, ng lahat is, paano nila nakukuha yung mga telepono, mga numero ng telepono? Kasi yung iba, dahil simula nga nung nagkaroon ng SIM Registration Act, medyo naging kampante na rin yung iba nating kababayan. Pero ngayon kasi, nagtataka ang karamihan, paano nila nakukuha yung mga numbers? At para matawagan, para manloko? That's true, no, Sir Joshua. Maraming paraan kung paano nila pwedeng makuha yung kanilang mga numero. Minsan kasi tayo ay, alam mo yun, nagsa-sign up lang sa mga promos or freebies na hindi natin tinitignan kung saan ba gagamitin yung ating numero or maging sa mga logbook. Pumupunta tayo sa isang establishmento, nanghihingi ng ating impormasyon bago pumasok, pwedeng maging source din yon, no? Kasi hindi natin alam, pwedeng may mga controllers na maaring binibenta pala yung mga logbooks na yon, no? Yung mga leads. Mga details, no? Maging yung ating ibang mga controllers, posibleng meron silang data sharing agreement na hindi natin alam kasi hindi natin binasa yung terms and conditions. So actually, maraming avenues para makakuha ng numero ang isang tao, no, na pwedeng itinanong lang sa kaibigan, nakuha yung cellphone, nanakaw, in-access yung cellphone, o nag-download ka ng app na inalaw mong i-access yung contacts mo without knowing na ina-access nga nila at i-message nila. So, ang daming pwedeng maging resources ng mga masasamang loob, no? Alright. So, pero po pagdating po sa NPC, may datos po ba tayo kung gaano karami yung nare-report na kaso ng voice phishing sa bansa ngayong taon? Ano po yung trends na inyo nakikita? Sir Joshua, papalaki at parami yung mga kaso natatanggap ng hindi lang po ng NPC, no, maging ang PNP, no, nakakatanggap sila ng mga reports na nagrereklamo patungkol sa pagiging biktima ng phishing or voice phishing, no. Maging hindi lang phishing, pati phishing actually at iba't ibang uri ng social engineering. So talagang yung trend is, kaya nga po kami sa NPC naglabas nitong aming guidance sa aming Facebook at website dahil napapansin po namin na paparami yung mga nagiging biktima ng mga phishing or social engineering attempts, no, or acts. So nabanggit po kanina na sobrang dami rin talaga ng options or windows ng mga ganitong aktibidad. So sa inyo po, ano po yung pinakamahalagang proteksyon na ibinibigay ng Data Privacy Act sa mga nabibiktima ng voice phishing? At ano po yung maaaring gawing hakbang ng isang tao kapag nakapagbigay na siya ng sensitibong impormasyon? Kasi talagang, totoo naman, minsan papupunta ka, bibisita ka even sa public establishments or even sa private, na kailangan mo minsan ilagay yung cellphone numbers.
discourage the public to do that? Actually, hindi lang sa mga biktima ng phishing or phishing. Lagi pong sinasabi ng NPC sa ating mga data subjects na maingat po tayo sa pagbigay ng ating mga detalye. Okay. Huwag po basta-basta kung hindi naman kinakailangan. Kunyari, pumunta ka sa establishmento at hindi naman talaga nire-require ang numero mo dahil wala namang purpose, pwedeng hindi mo ibigay. Okay. Maging ganun sa ating mga personal information controllers, meaning to say yung mga companies, yung mga establishments, na kapag hindi naman po kailangan yung numero na kolektahin, huwag nyo na pong kolektahin, dahil may tinatawag po tayong principle of proportionality sa ating batas na dapat ang kolektahin nyo lang ay yung kailangan nyo, Dahil may mga senaryo na pupunta ka sa isang establishmento, kukunin yung pangalan mo, yung iyong address, yung iyong email at iyong number. Pero dapat hindi naman lahat 'yon. Okay. Para saan mo gagamitin yung mga 'yon? So patuloy yung awareness program namin sa mga tao, sa personal information controllers kung ano yung mga dapat gawin. Ngayon, kung ikaw ay naging biktima ng phishing or phishing, maaari kang lumapit sa NPC, Of course, sinasabi po namin sa ating mga naging biktima na bantayan niyo po yung mga accounts niyo. Kung meron po bang mga transactions na hindi nyo alam, ibig sabihin na access na po nila yan dahil nga sa impormasyon na nakuha nila. At syempre po, sinasabi natin, maging cautious po tayo. Okay. Pag may tumawag po sa atin, huwag po nating ibigay ang OTP natin, ang passwords, dahil wala pong bangko, walang financial institution na gagawa po nun. Maging yung mga links na iti-text sa inyo, bawal na po yan, Naglabas na po ang NTC, DICT, maging NPC na bawal pong mag-send ng link. So lahat po ng links na matatanggap nyo sa inyong text messages online, fraudulent po yun. Okay. Ibig sabihin may attempt na kayo ay i-fish o kumuha ng detalye sa inyo. So, nabanggit mo, attorney, yung pagiging cautious. So, halimbawa po ang isang individual pumunta sa isang public o private establishment, maaari po siyang magtanong doon sa establishment yung kung para saan gagamitin yung numero. Tama? Correct. At pag hindi sila nakapagbigay ng sapat na dahilan kung saan gagamitin, pwede silang tumanggi na ibigay. That's right, Okay. Sir Joshua. Kasi tinatawag nga natin yung principle of transparency. Unang-una, kailangan mong ipaalam sa kanila ba't mo ito kukolektahin at para saan, kanino mo ililipat. Ngayon, kung hindi ka sigurado at gusto mong magtanong, pwede kang magtanong at dapat masagot ka nila bilang isang personal information controller. Okay. So, pero sa inyo pong pananaw, ano po yung pinakamabisang paraan para matukoy agad ng isang tao na kung legit ba yung nare-receive nila mensahe o possible phishing attempt? So, sa phishing naman po, yung pagtawag, ang taktika po kasi talaga mag-create yan ng panic or dapat minamadali ka. Okay. Ibig sabihin, na-aksidente yung kapatid mo, na-aksidente yung nanay mo, or yung account mo sa opisina na hack. Okay. Lahat po to merong signs of trying to make you respond immediately to a situation na hindi naman dapat nangyayari. Okay. So, ang masasabi po namin, tayo po muna ay mag-pause, tumigil po muna tayo, huwag tayong mag-panic, mag-isip tayo, i-verify natin. Kung sinasabing na aksidente yung kapatid mo, pwede mong sabihin, okay, tatawagan ko lang siya sa kanyang cellphone o sa video call. Alamin mo, magtanong ka ng mga detalye tungkol sa kapatid mo, kung hindi lamang yung mga birthday or yung mga madaling masagot, kumbaga dapat ibang mga impormasyon. Ngayon, kung bangko naman yan, lagi po nating tandaan, hindi po magtatanong ang bangko ng OTP. Okay. Ang usually gagawin nila, sabihin nila, meron po kayong fraudulent transaction para po ma-fix natin, ibigay niyo po sa akin yung OTP, yung numero nyo, yung number nyo. Kasi kino-confirm nila yung detalye mo. They're trying to find out if this is the correct detail or these are the correct details. So, wag po tayong magko-confirm. Ang gawin po natin, baba natin ang telepono, may mga opisyal na hotline ang mga bangko. Yun. Or may mga messenger yan na pwede niyong puntahan. Pupunta lang po tayo doon sa official messenger or sa website nila and then tawag po tayo. Kasi kung mayroon po talagang nangyari na gano'n, may mga means naman na po ang bangko ngayon, sir, to inform you via text, via email na may nangyaring transaction na allegedly fraudulent transaction. Sa mga text naman or email, again, inuulit ko po, wala na pong link na dapat sinisend sa messages, hindi na po yun valid. Sa email naman po, i-check natin kung legit ba yung sender, minsan kasi nakamask yan na parang legit, pero pag binusisi mo, makikita mong, ay, hindi pala ito galing sa tunay na establishment. Yun nga, attorney, kasi recently, especially nung pumasok ang holiday season, mas naging rampant yung mga text messages coming from banks na hindi na siya minsan numbers lang. Makikita mo na pag na-receive mo yung message, pangalan na ng bangko yung na-receive mo. Telling na, I'm pretty sure na-receive ng mga kababayan natin to,
yung mga meron kang points na kailangan Yes. i-redeem na ganyan, Yes. tapos pupunta ka sa ganitong link. At ang mas prone dito, most of the time, ang mga senior citizens. Yes po. So, paano yun? Tama yan, Sir Joshua. Actually, ako mismo nakakatanggap niyan, Yes. no? Tulad nga po ng sabi ko, madali na po kasing i-intercept yung mga ganun. Meaning to say, papalitan nila yung mag-a-appear sa cellphone mo na akala mo yun yung bangko or yun yung financial institution. Pero hindi po talaga yun yun. May ways na po kasing nagagawa na ganun. No? Actually, mabilis makabili ng mga equipment para gawin yon. Kapag-adapt din sila, no? Oo. So, para po sa ating mga senior citizens, sa ating mga nakikinig ngayon, ipaalam po natin sa ating mga magulang, sa ating lolo't lola, no, na kahit ano pong link, wala pong katotohanan yan. Whether kasi may attraction meaning to say, Yes. attraction to receive points, no? Merong parang sa'yo pang-pa-fall na makuha ka, biktima, Aakitin ka, aakitin ka, no? Oo. So, kahit man po gaano kalaki yung points na yun, wala po talaga, hindi po valid yun. Ang purpose nun, para mag-sign up ka, makuha yung information mo at mabiktima ka. So, ang pinakamaigi talaga, double check directly yung sa inyong mga bangko kung ito Yes. mga natatanggap yung mensahe ay dihitin mo. Yes. Puntahan natin itong tanong mula kay Harley Valbuena ng kasamahan natin dito sa PTV. Ano po ang violation sa batas at sanction ng establishments na nagbebenta o nag-share sa iba ng numbers ng customers o visitors ng walang pahintulot? Ako, magandang tanong ngayon. No? Depende po kung unauthorized processing, meaning to say, wala silang basihan. Meaning to say, ikaw, Sir Joshua, nung nagbigay ka ng numero mo, hindi sinabi sa'yo na ibebenta to, no, i-share sa iba. So, yung binigay mong consent, hanggang doon lang sa pagbigay sa kanila ng numero mo. Pero hindi mo sinabi, hindi ka pumayag na ibigay sa iba. So, pwedeng unauthorized processing, no? Okay. Ibig sabihin, walang basihan sa batas para iproseso nila yung numero mo, i-further process nila, no? So, may rampat na po pwedeng admin fine yan, po pwedeng kulong, no? Okay. Depende sa mapapatunayan na violation. Po pwede rin na meron kang consent na binigay pero unauthorized yung purpose, no? Okay. Meaning to say, nagbigay ka ng consent pero ginamit para sa isang bagay na hindi naman sinabi sa'yo or Yun. mali doon sa Okay. purpose na ibinigay sa'yo. So may iba't-ibat po tayong penalties. Sa Data Privacy Act po, actually hindi either. Po pwedeng admin fine, po pwede ka ring may fine at kulong. So depende sa magiging violation and determination. Kasi meron tayong mga kabayan na minsan nagugulat sila, ba't ako nakakatanggap ng ganyan text message? So, halimbawa, ako ganito, alam ko na meron lang ako isang lugar na pinuntahan at pinagbigyan ng cellphone number. Yes. Pwede ko ireklamo yung establishmento na yon. Pwede niyong tanungin, meron kayong right to access, no? Meaning to say, saan nila binigay yung datos mo. Okay. At pag napatunayan na itinransfer nga po nila sa iba nang walang consent niyo o walang basihan, ito pwede po tayong magreklamo. Alright. Sa usapin naman po tayo, attorney, tungkol po sa mga viral video na naka-upload online tulad ng mga away kalsada o simple mga pangyayari na walang direktang pahintulot mula dun sa mga taong sangkot dun sa nangyari para, for the content, sabi nga Yes, nila. yes. Ano po yung batayan ng NPC para masabi kung yung pag-upload ng video sa social media ay lumalabag sa right to privacy ng isang tao? Ako, very good question, Sir Joshua. No? Tandaan po natin sa ating manonood, ang pag-take po ng video, isa po yung processing. Okay. Ang pag-upload ng video, ibang processing po yun. So, bawat processing po ng datos, meaning to say, yung mukha ng tao, whether photo or video, Okay. kailangan may basihan yon. Ngayon, puntahan natin yung pag-video. Kung ikaw ay nasa pampublikong lugar, medyo mababa yung expectation of privacy mo. Okay. Ibig sabihin, maaaring mahablot ka, no? Makuhaan ka ng Mahagip. video. Oo. Mahagip, rather, sorry. Mahagip ang iyong mukha, no? Kasi medyo magiging mahirap naman para tanungin ka ng consent Magpaalam mo, sa'yo, no? oo. Unless ikaw directly yung target ng video na yon. Okay. Meaning to say, kung ikaw ay nahagip lang, ibang usapan yon sa ikaw yung talagang tina-target na videohan. Okay. Ngayon, sa mga sinasabi nyong away sa kalsada, no, o sa pampublikong lugar, yung pag-video, actually dapat hingian mo ng consent yung tao na tina-target mo, no? Okay. Pangalawa, yung pag-upload, sir. Pag-upload is another processing. Meaning? Ibig sabihin, kung nakuhaan ka sa pampublikong lugar at mailalaban mo na sa pampublikong lugar ako, nagve-video ako, kaya hindi ko kailangan ng consent mo. Pero yung processing, sir, ng pag-upload, ibang usapan yon. Ibig sabihin, sir, kung tayo kakain sa, let's say, Jollibee, no? Okay. May nagve-video. Ang expectation of privacy natin sa Jollibee is yung mga tao sa Jollibee, alam na nandoon tayo. Pero hindi ko naman ini-expect na yung tao sa Cebu ay malalaman na nasa Jollibee ako, sa Okay. Jollibee branch ako. Kasi in-upload nung nagvi-video nang wala akong pahintulot. Okay. So potentially, pwedeng may violation yon dahil wala kang ang basihan
para i-upload yung Okay. video na yon. So, depende. Kung may basihan ka, kung nahingi mo yung consent ng tao, wala kang violation. Kung may iba kang basihan under the law, meaning to say, pwedeng ma-argue mo na may other basis ka, doon po natin titignan. But sinasabi nga po natin, mag-ingat po tayo kasi yung pag-video, isang step yun eh. Yung pag-upload, another process yun. That's another case. Yes. So, let's put it like sa everyday life. Anong nangyari po? Halimbawa ako nasa public place, pwede ko po bang sabihin doon sa nagvi-video na pagka nakita ko na nakunan niya ako, nahagip niya ako ng video, pwede ko sabihin sa kanya na hindi ako pwede makunan? Oh, pwede po Kahit yun, sir. nasa public place ako? Ibig sabihin, nung nilapitan mo siya, ayaw mo talaga kahit nasa public place Okay. ka. Ngayon, sir, ang magiging question mataas ba o mababa yung expectation of privacy mo? Okay. Sa pampublikong lugar kasi medyo mababa yung expectation Okay. of privacy mo kasi nasa pampublikong lugar Alright. ka. Ibang usapan, pag sinabi mo sa kanya, sige, kunan mo ako ng video pero hindi ako pumapayag na i-upload mo yan. Kasi doon nagkakaroon ng problema eh. Taking Okay. of the video is one thing eh, but the uploading of the video, dyan nagagalit yung mga tao na ayaw naman Sinasa publiko na. Kasi sinasa publiko na. Okay. Meaning to say, it goes beyond kung saang lugar ka, saang public place ka. Kasi na-upload na nakikita ng kahit sino sa mundo, no? Okay. Kaya pala may mga establishments din na binagbabawal yung video taking, video Yes, recording. yes. Some hospitals are Oh, especially prohibiting- sa hospital, sir. strictly Kasi prohibiting, di ba? health information yun, sensitive information yun. Alright. So sa mga itong viral incidents po, ano po yung pananagutan ng uploader at ng mismong platform kapag ang video ay nagdulot ng harm o kahihiyan sa isang individual? So, let's say, yung taong involved doon sa nakuha na ng video at in-upload, no, pwede silang magreklamo sa NPC. Okay. Pwede pong unauthorized processing yon kasi nga, yung pag-upload mo ng video nang walang basihan, no, kung walang basihan yung tao, either consent ba yan or iba pang basis sa batas, pwedeng, tulad ho na nasabi ko kanina, it could result to admin fine, Okay. or imprisonment, no, depende sa determination po at magiging resulta ng kaso. Pwedeng magkasundo naman sila, magkaroon ng compromise agreement, pwedeng walang compromise agreement, pero pwede rin po niyang i-request na i-take down, i-demand na i-take Okay. down yung video, no? So for example, sa isang private establishment, merong pahintulot si nagvi-video na kumuha ng video, but then merong isang individual o isang tao na ayaw makunan ng video at nahagip ng video. Pwede ba niya ireklamo yung establishment as well? May pananagutan din ba? Wala po, no? Ang may pananagutan yung taong nagvi-video. Okay. Kasi hindi naman yung establishment ang controller natin dito. Okay. Meaning to say, yung nagvi-video, yung may hawak ng datos. Okay. It's the individual, no? Okay. Hindi po yung Hindi yung establishment. establishment. Okay. But, sir, ang magandang ginagawa nga ng mga establishmento ngayon, talagang nagre-remind na sila, no? Okay, Na yes. kung may makunan, actually, sa circular namin, patungkol sa CCTV at sa mga body-worn cameras, no? Pag may nakunan kayo sa public at sinabing ayaw po nilang makita at sinabi po sa inyo yon, you have to blur their faces. Okay. Kailangan yung takpan, no, yung kanilang mga mukha. To respect their right To to respect privacy. their privacy, Okay. no? Puntahan po natin yung proseso ninyo sa pagrereklamo sa NPC. Paano po? Can you walk So, us pwede po through? kayong mag-walk-in sa aming opisina na located sa Timog dito sa Quezon City, no, sa upper class building. Or po pwede rin po via online. Actually, meron kaming way na tumanggap ng reklamo. Meron po kayong i-fill out na document online at ipapadala po sa aming email, no, para naman po ma-assist namin kayo. So, we receive complaints via online and in person. Ayun. So, pagkatapos po ng aming pagtanggap, i-assess po yan kung may violation ng privacy. At of course po, hihingian ng komento yung other party. Ipagtatry pong ipag-compromise kasi may mga sitwasyon naman, no, na baka kulang lang sa pagkaintindihan ng dalawang Yes. tao, no. Okay. At pwede namang ma-resolve. Ngayon, kung hindi naman po, aakyat po yan sa aming tatlo, sa Commission and Bank, sa aming tatlong commissioners, at pagdidesisyonan po namin. Alright. Pero sa panahon po ngayon, attorney, mabilis kumalat yung mga viral video for the content, sabi nga nila. So, ano po yung pangunahing paalala? I guess we have to reiterate this kasi kahit sino na ngayon pwede na mag-take ng videos, make their contents viral. So, ano po yung pangunahing paalala o mensahe ng NPC sa publiko tungkol That's sa it. ethical, legal, Yes. o legal na pag-record at pagpo-post ng videos online? Yes, so actually, Sir Joshua, ulitin ko lang po, no, iba pong usapan yung pag-take ng video at Yes. iba pong usapan yung pag-upload ng video. Ngayon po, tatandaan natin na may karampatang parusa kapag kayo po ay nagproseso
nag-upload ng video ng walang basihan, either consent ng tao o ibang basihan sa batas. Kaya po dapat mag-ingat po tayo. Huwag po tayo doon sa for the content kasi maaaring magkaroon ka ng content ngayon, maraming likes, pero in the long run, maireklamo ka, magbayad ka ng fine, maikulong ka. Eh, mas mahirap po yun. No? Attorney, just to give them an idea, mga nasa gaano katagal pwede makulong ang isang mapapatunayang O lumabag? pwede pong from 6 months to 6 years. 6 months to 6 6 years. years. At ang yung fine po, pwedeng multa? 500,000 to 2 million. Laki din Aside pa pala. po yun sa administrative fine na pwedeng i-impose ng komisyon, no, ng National Privacy Commission. So, dapat po talaga mag-ingat tayo dahil yung mga tao po ngayon, actually, mas aware na po sila, no? At pasalamat naman po kami kasi patuloy rin ng aming awareness program na dapat po aware tayo na hindi basta-bastang nag-upload na lang, no? Lalo na kung nagsabi sa inyo yung tao. Alright. Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Jose S. Belarmino II, Deputy Commissioner ng National Privacy Commission. Thank you so much, Attorney. Thank you, sir. Thank you so much.